Bagong post ni Alden sa Instagram. Bakit naman ganun, no? Alden at saka Maine, sana tigilan na daw. Tapos si Kath, kamusta yung kanyang Madam Tussod, mga kasembreros na update. Unahin ko ito, may post sina Alden at saka si Nadine, mga kasembreros. Parang ibang angulo ito na pinost, no? 16 hours ago. Post ito ng mismong Siargao Magpupungko Beach, no, kasi 'di ba doon yung isa sa mga locations nila nung nagsushoot sila, mga kasembreros ng Love Siargao nga, no, na series nila. So sila mismo ang nag-post nito sa kanilang Facebook page 16 hours ago. Siargao moments spotted sina Alden Richards at Nadine Lustre for a shooting project. Tuwang-tuwa ang mga locals sa big surprise visit nila. So definitely, no, tuwang-tuwa ang mga tao doon, mga kasembreros. So dito si Jao at saka si Cara ayan naglalakad, no, may hawak na script yata ito si Nadine Lustre, mga kasembreros. So habang si Jao naman ay parang nakayuko ng konti at parang nakikinig, no, sa instruction ni President, mga kasembreros. Tapos, doon sa may, ni Kath, may isang fan na nag-upload nito kagabi sa TikTok niya, mga kasos, about kay Kath, no? Doon sa may TCL niya, kasi ang unique ng kanyang view, mga kasembreros, ng camera, yung parang sasabi na humanap pa talaga siya ng angle, no? Para lang makakuhaan ng video si Kath, mga kasembreros. So, dito ay parang nagpapag-games, no? At that time si Kath, mga kasembreros. And then may mga contestant, of course, no? Iniisa-isa niyang tinatanong at pinapasalita sa microphone, mga kasembreros, ang mga contestants. So, wala siyang audio no? May music background siya, mga kasembreros. Kung kaya hindi natin marinig yung sinasabi. Of course, alam natin yung nangyari sa TCL event niya, mga kasembreros, sa Kultura, no, sa market. Tapos ito sa mga isa sa mga major items na natin ito, mga kasembreros, 130 reactions. Actually marami ito post ito 3 hours ago. Wow, picnic, no? Tapos si Maine at saka si Alden, mga kasembreros. So araw-araw talaga, no, may mga ganitong pictures at saka post, mga kasembreros. Kunwari daw ay nagpipiknik ang Aldab, no, sa malapit sa, hindi ko lang alam kung Taal Volcano ba ito, mga kasembreros, no. Tapos may mga pagkain, of course. Tapos sa background nila yung Taal Lake at saka Taal Volcano, mga kasembreros. So oo, Taal yata ito, mga kasembreros, hindi siya Mayon. Taal ito sa Batangas, no. 3 hours ago, 130 reactions. So sana daw tigilan na. May isa pa dito na pinost na picture din ng Aldab, mga kasembreros. So happy Tuesday, no, Aldab. Tapos grabe yung daming reactions. So 268, mga kasembreros, na reactions, no. Grabe, ang dami pa rin diehard na mga tao dito na Aldab Nation, mga kasembreros. So Aldab fans na sana sabi ng iba itigilan na, no, yung kakaship kay Maine at saka kay Alden, mga kasembreros, kasi alam naman natin na may asawa na si Maine Mendoza, mga kasembreros, no. Yun nga ay si Arjo or Congressman Arjo Atayde, mga kasembreros. So pwede pa lang gano'n, no. Dito parang naniniwala pa rin sila, mga kasembreros, na yun nga, no, na may Aldab, mga kasembreros. So ito rin po talaga nakakatuwa lang, mga kasembreros, or medyo nakaka-off minsan, mga kasembreros. So yun po, pero yan na natin sila noon. Tapos ito, another compilation ito, mga kasembreros, ng may gusto, no, as a favorite movie actress, mga kasembreros, kay Catherine Bernardo, mga kasembreros. So andito sina Queen Dura, no, sina Ashley Sarmiento, sina Marco Massa, yung iba hindi ko ganong kilala dito, pero dito sina Paul Jake yata ito, and then marami. Tapos si Chris Aquino, no, something like that, mga kasembreros. So random si Gabby Ejercito, si Fred Fred, basta yung siya, parang yung galing sa PBB, mga kasembreros.
So, marami ito mga kasombrero. So, piplay ko na lang mamaya kung gusto niyo pong pakinggan, no, na may gusto kay Kath mga kasembreros as movie actress. Ang daming next item natin, daming reactions, no, 1,600 reactions. So parang survey siya 19 hours ago ni Jenna Daily Vlog. So survey kung sino mas bagay kay Kath, no? Si DJ, si Mayor Mark ba, or si Alden mga kasembreros. So, may Mayor Mark naman na mga nagbumoto at saka Daniel Padilla. Pero of course, ang nanalo ay si Alden mga kasembreros, no? Sabi dito ni Cheryl Bantilo, Alden po para kay Catherine, pero siya pa rin yung pipili kung sino yung gusto niya. So, Susana Nabutas, Alden Richards, bagay silang dalawa. Sabi dito ng isa, ito, medyo ang kulit ang comment niya, Antonio Fernandez, si Mayor ang panalo, talo si Alden at si Daniel. Sabi naman ni Jamaica Agustin, DJ pa rin ang bagay kasi sila ang unang kinilig na mga fans hanggang ngayon. So wala na si DJ po, no? Sabi pa rin isa dito, Susan. So si Alden, gusto ko si Alden Richards para kay Kath kasi bagay sila. Tapos may iba pa mga kasombrero. So hindi ko na dinamihan kasi yun po, no, mga kasembreros. Tapos ang kulit ito mga kasembreros, 6 hours ago, post ng Showbiz Philippines, sabi niya, Trentahin feels so relatable ang binitawang pahayag ni Catherine Bernardo kung saan sinabi niya na nasa quiet era na siya ngayon at ni-enjoy ang private company sa pamamagitan ng kadalasang pananatili sa bahay. Before, I enjoy going out most of the time. But now, parang recently, I like to enjoy quiet moments, Catherine Bernardo. So, kapag 30 ka na, no, talagang gusto mo na lang talaga sa bahay. So, which is definitely true, mga kasembreros. Tapos, ang galing nito, sabi niya, her face is like an obra maestra. No, post ito ni Mary Ann Mingo Ramirez, mga kasembreros, no? Tapos, ito po ay si Kath na pinost niya, mga kasembreros. Doon sa picture ni Kath sa Maggie Magic Sarap event niya sa Pure Gold nga, no, sa World Trade Center, mga kasembreros. So yun po. Tapos ito, parang na-recall ang kulit si Bel Mariano at saka si Kath, mga kasembreros. Maliit pa sila. Young Bel Mariano at Catherine Bernardo. So, ibig sabihin mga bata pa, no? Sina Bel Mariano at saka si Kath, mga kasembreros. So parang 5 years, 6 years, ilan bang tinatambas na? Parang 6 years or 5 years yung agwat nila, mga kasembreros ni Bel. So baby pa parang nene pa si Bel Mariano, mga kasembreros. So post ito ni Christine Adalig, no, ng Pilipinas Got Talent Season 7. Mga kasembreros. Daming reactions sa 212 reactions ito, mga kasembreros. So, ang cute lang, no? Kasi best friend talaga ang dalawang ito, mga kasembreros. So, ang cute lang nila pareho. And yun nga, no? Parang hindi na nila sinusulong talaga ngayon or pinapasikat yung mga love teams, mga kasembreros na, no? Sina Bel Mariano at saka si Donnie Pangilinan ay parang hindi na sila love team, mga kasembreros. So, nag-evolve na talaga ang mundo ng showbiz. Dati, maraming love teams na parang nakasentro ba yung fandoms, mga kasembreros sa mga love teams. So, ngayon talagang individual na, no, yung mga ganap, individual na yung mga yung mga projects. So, which is definitely true kasi kapag nakasalalay lang sa love team, tapos, kunwari, isa lang yung gusto ng management na or kukuha na magpo-produce ng movie. So parang isa lang gusto nila. So tapos love team sila, tapos hindi kikita. So parang ganun ba, no, mga kasos mahirap din siya na tawag dito na idea na puro love team. Kasi kunwari Don Bell, tapos ang mahal-mahal ng kanilang talent fee kasi dalawa sila. So pag isa lang naman yung kukunin nila, hindi gaanong kikita. So parang parang marketing wise na rin yan, mga kasembreros, na ito yung kanilang technique ngayon na hindi na siya purong love team, mga kasembreros.
So, nagiging strategic na rin, no, yung mundo ng showbiz at yung mga management, of course, mga kasambreros. So, talagang nakaka-amaze din yung kanilang strategy na ito. Tapos, yun, isa sa mga major items natin, bakit ganito yung post ni Alden sa kanyang actually, hindi niya post ito parang irony na sa kasi ang caption niya dito, ang gwapo talaga ni Alden, Richard02, tinag niya si Alden sa kanyang Instagram kapag nakasalamin at naka-black heist. Yung suot naman ni Alden dito yung naka-white. So talagang, ba't ganito yung kanyang caption? Parang wala. So kung ba't ganun, parang irony naman or sarcasm, mga kasambreros, na naka-black naman, naka-white naman siya, tapos pogi daw na pag nakasalamin. Yun, totoo yun, kasi nakasalamin siya dito. Pero yung naka-black ay hindi na. Colorblind ba yung nag-post nito, no? View Philippines ang nag-post nito tapos ni-repost lang ni Alden, mga kasambreros, sa kanyang Instagram story. So parang sabi ko, parang ba't ganito? Parang hindi ko maintindihan kung anong gustong sabihin. So pero as far as I can understand, yun nga, no, parang irony siya, mga kasambreros. So pero pogi naman, of course, si Alden, no question about that, no. Pogi kung pogi, mga kasambreros, ang labanan ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasambreros. So talagang palaban, no, ang dito, ang face card ni Phenomenal Box Office Cinema King na dinudumog parati sa Siargao, mga kasambreros. So ganon, no, ang face card ni Phenomenal Box Office Cinema King. So parang picture na ito ay throwback, no. Ito po yung time na parang nagkaroon din sila ng meeting or reading of script, mga kasambreros, nung mga nakaraan pa, na bago sila magsimula or officially magsimula, mga kasambreros, sa kanilang taping sa Love Siargao nga, mga kasambreros. So parang na-recall lang siguro, no, ni ng View Philippines, tapos nga nilagay nila ibang caption. So ang kulit lang. Tapos yun, another major item tayo. Kamusta na ba yung yung update sa Madame Tussauds, mga kasambreros? So ako din ay nag-aabang ng update dito kasi May, June, mag-June na. So wala pa rin, no? Kamusta kayo yung kanang update, mga kasambreros? So sana man lang makuha tayo ng scoop, no, na dito na kung ano na yung progress nitong kanilang project, mga kasambreros, na Madame Tussauds, na alam natin na of course pang malakasan, no, kasi sa Hong Kong ito ipapakita or isa sa publiko, mga kasambreros. So ako man ay nag-aabang, pero as of now, ang dito, ang pwede lang natin gawin ay mag-intay talaga, mga kasambreros. So kung meron kayong scoop, no, pwede naman pa-comment, mga kasambreros, kung ano yung inyong nalalaman about dito sa Madame Tussauds update, mga kasambreros, or progress ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, na talagang alam ko marami ang nag-aabang, mga kasambreros, sa Madame Tussauds na ito. So pero in the meantime, no, yan lang lahat sa ating Kathleen items. So ipi-play ko po itong mga videos na atin pong papakinggan, and then of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Ito naman, who's your favorite movie actress? Movie actress? Yes. Bella or Catherine Bernardo? Oh my God, Catherine. Catherine or Angel Locsin? Catherine, I love Catherine. Barbie or Catherine? Ate Catherine. Wow, Kat or Angel Locsin? Ate Catherine po. Catherine or Nadine Lustre? Ate Catherine po. Kat or Glyza De Castro? Ate Catherine po. Catherine or Angelica Panganiban? Ate Catherine. Catherine or Carla Abellana? Ate Catherine po. Catherine or Jody Santa Maria? Ay, ang hirap naman ito. Ba't ganito to? Ate Catherine po talaga. Catherine or Judy Ann Santos?
so loyal ako kay Ate Catherine. Why Parang Kat? Ate Catherine na po talaga ako. Yeah, yeah. Kasi lahat po talaga ng movies niya, ever since I was a kid, I've been legit. Talaga, ever since I was a kid po talaga, siya na po talaga yung pinapanood ko yung movies niya. And nakasuporta, nakatutok po talaga ako sa kanya. Even until now, mas na lesson lang. Pero grabe talaga yung pagpa-fangirl ko sa kanya. Not just her craft and acting, but how she is. I really admire her po talaga. Like, as a person and as a celebrity. So, Ate Catherine, I love you. Tony or Catherine? Ate Catherine. Romcom, no? Grabe. Janine Gutierrez or Catherine Bernardo? Ate Catherine Bernardo. Kat or Angel Locsin? Ate Ka? Tony or Catherine Bernardo? Catherine. Marian Rivera or Catherine Bernardo? Catherine Bernardo. Catherine. Kat or Angel Locsin? Oh, Miss Angel. OG Darna? OG Darna. Mahirap pa. Catherine Bernardo. Catherine or Nadine Lustre? Catherine. Catherine or Glyza De Castro? Oh. Wait lang, minaantay ko pa. Wala. Wala. Catherine Bernardo. Catherine or Jody Santa Maria? Oh, kanina Miss Jody. Catherine. Andrea Bellantes or Catherine Bernardo? Ayun na. Yan natin. Ayun na. Si Catherine po talaga. Okay, Kaya Catherine. hindi ko siya sinasabi kanina kasi parang nai-reserve ko siya para dun. Yun. Okay. Catherine or Alexa Ilaca? Catherine. Catherine or Bianca Umali? Catherine. Why Kat? Versatile actress. Lahat kaya niyang gawin. Mapa-horror, drama, comedy. Ewan, sobrang kayang-kaya niya dalhin. Even kahit anong movies pa yan, nakita naman na natin yun sa kanya. Actually, Pinatunayan talaga. niya na yun. She's one of the superstars in our generation talaga. Hopefully, mag-meet kayo, no? And then, Sana. Na-meet ko na siya, like, sobrang late ko pa nun eh. sa Kaya event. parang going bulilit days pa Days? siya. Oh my yes. Kaya Hopefully. sana yung these days na Makasalubong or what. Yeah. Art Evangelista or Marian Rivera? Heart. Huwag mo na itanong dyan. Hindi na magbabago isip. Art Evangelista or Catherine? Heart. Totoo, Ay, wait lang. Heart Sorry, or... ulit ito lang. Ayan. Heart Evangelista or Catherine Bernardo? Catherine. Catherine, ayan, nagbago. Catherine Bernardo or Jeneline Mercado? It's hot in here. Alam mo, only because feeling ko magka-age kami range. Catherine. Ayan, Catherine Bernardo or Kim Chu? Pakahirap naman ito. Naka-work ko na yung babaeng yun eh. Ayan, my love. Because naka-work ko na si Kim and I love Kimmy. Sobrang kalog. I wanna work with someone new. Catherine. Catherine Bernardo or Bea Alonzo? Catherine. Catherine Bernardo or Julia Barreto? Catherine. Catherine Bernardo or Maine Mendoza? You know what? For hosting si Maine, pero for acting, Catherine. So, Catherine. Catherine Bernardo or Nadine Lustre? Alam mo, daya nung pagkakasunod-sunod mo ah. Magaling ako magsunod-sunod. Catherine. Ayun na nga. So, Catherine Bernardo, why Catherine? I think, yung niya, yung skills niya as an actress is something to look forward to. Hello, love. I mean, I think that in itself, dun talaga ako na, like, I want to work with this actress one day. Movie can be a movie because Kim Chu nakawork mo Yeah. Why not, So, diba, movie, kahit definitely separate? movie. Yeah. And of course, Madame Tussauds, meron daw siyang dun. Oo nga, achievement yun. Yeah, diba? Not everybody can do that. Oh my God. Diba? Bella Padilla or Catherine Bernardo? Sa pamagaling. Catherine. Yeah, Catherine Bernardo or Angel Locsin? I love Angel, pero Catherine. Oh my God, Catherine Bernardo or Nadine Lustre? Yan na eh. Ang hirap. Yan na yung mga Oo. parang Vilma tsaka Alam mo, pareho kasi silang versatile, di ba? Sabi ko nga, nakita natin yung mga eras nila na Yeah. pabebe si Love Nadine, team. na naging parang may action, naging love team, nag-comedy na rin. Magaling siya dito sa Call Me Mother, but I'll go with Catherine. Catherine Bernardo or Sarah Geronimo? Mga rom-com queen din to eh. Bigyan na natin si Sarah sa pagkanta at sa pagsayaw, pero Catherine pa rin. Okay, Catherine or Heart Evangelista? Catherine. Catherine or Carla Abellano? Catherine. Catherine or Kim Chu? I love Kimi, but Catherine. Barbie or Catherine Bernardo? Catherine Bernardo. Oh, Catherine Bernardo or Angel Locsin? Catherine Bernardo. Bella Padilla or Catherine Bernardo?
Catherine Bernardo. All the way. Tony Gonzaga or Catherine? Catherine. Catherine Bernardo or Angel Locsin? Catherine. Angel or Catherine? Oh, senior and new gen. Yeah. Tama, di ba new gen? I would say, mas senior si Miss Angel Angel. Locsin. Pero is she better than... Hindi, kasi mas madalas ko napapanood si Miss Catherine eh. Yeah, kasi medyo kaano mo rin. Si Ate Catherine. Movies and all. Mas nakaka-relate ako sa mga Ginawa niya. Yeah. So, Kat. Miss Cat. Kat or Nadine? Miss Cat. Kat or Angelica Panganiban? Aha! I would say Miss Cat pa rin. Kat or Carla Abellan? Miss Carla, katabra ko dyan sa Widows? Miss Cat. Bea Alonzo or Catherine Bernardo? Catherine Bernardo. Ann Curtis or Catherine Bernardo? Catherine Bernardo. Barbie Forteza or Catherine Bernardo? Catherine. Catherine Bernardo or Angel Locsin? Catherine. Catherine Bernardo or Carla Abellana? Catherine. Catherine or Kim Chu? Oh. Catherine pa rin. Why Catherine? Well, I've been watching her since, kailan ba yun? Agua Bendita days. Until, sa lahat ng mga romance movies niya. What she is with now, DJ no? and where she is now. Grabe. Galing niya. She's truly an icon and On her own. Yeah. she's on her own pero grabe ang galing. Barbie Forteza or Catherine Bernardo? Hirap. Ang hirap. Ang tagal ng loading. Iniisip ko kasi yung mga teleserye ba before, yung mga nangyayari Movies, ba yeah. ngayon. Sa movies. Sige, movies. Kasi since Manila's Finest. Okay, Catherine Bernardo. Catherine Bernardo or Angel Locsin? Catherine Bernardo. Catherine Bernardo or Sarah Geronimo? Catherine Bernardo. Catherine Bernardo or Heart Evangelista? Catherine Bernardo. Catherine Bernardo or Carla Abellan? Catherine Bernardo. Catherine Bernardo or Kim Chu? Catherine Bernardo. Why Kat? Why God? Napaka-unique po ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Kanlungang Pakpak. Ganda no? Psalm 61 verses 3 hanggang 4. For you, si God, have been a shelter for me, King David speaking, a strong tower from the enemy. I will abide in your, kay Lord, tabernacle forever. I will trust in the shelter of your wings. So actually mga pakpak no, ang ganda mga kasembreros no, ang kulit ng parang metaphorical example na ginawa dito or sinulat ni Haring David no, kanlungang pakpak, naging shelter niya yung pakpak mga kasembreros ng Panginoon. So hindi man literal na may pakpak siya kagaya ng mga ibon, kagaya ng mga agila, nor kung ano mga ibon dyan mga kasembreros. So yun po, pero ano kasi, 'di ba, sa mga manok, sa mga ibon, yung may mapakpak na mga dito na mga nanay, na mga inahin mga kasimis ay kanlunga. Kung pa pinapasilungan ng inahing ibon or manok man dyan mga kasimis yung kanilang mga anak gamit yung kanilang mga pakpak mga kasimis. So yun yung purpose, na isa sa mga purposes ng pakpak ng mga ibon apart from ginagamit nila sa paglipad. Pero kapag meron na silang mga anak ay tuwing umuulan or sobrang init, no, ginagamit nila parang parang masisilungan. So ganoon siya mga kasembreros. So kanlungan or masisilungang pakpak no mga kasembreros. So napakaganda. So hindi man tayo ibon, ang atin ay yung silungan natin ay yung mga canopy, ang bahay of course, no, yun po yung nagsisilbing mga pantakip natin no sa init, sa ulan no, and karapatan natin no, na mabuhay na may tirahan sa mundong ito mga kasus. Kasi nga kung wala tayong tirahan ay magkakasakit tayo. Parang primary need ba no, ng tao talaga ang kanlungan or ang tirahan mga kasembreros. So ako pa specifically dito sa verse 4, talagang dito ako na-capture no. Sobrang na-in-love ako dito sa verse na I will abide in your forever, trust the shelter of your wings. So kahit na yung pakpak no ni Lord mga kasi dapat pagtiwalaan pala no. So kagaya ni Haring David,
ay magtiwala tayo sa protective character or protective nature ng Panginoon mga kasama. So ito po ay parang indication ni Haring David na ang Diyos po natin ang ating protector, no? Taga-secure mga kasambreros or taga-protekta sa anumang harm sa mundong ito. This verse is one of assurance and confidence in God's protection and comfort. The psalmist expresses a deep desire to dwell in God's presence. The imagery here is powerful. It paints a picture of safety and shelter. So alam niyo po yung safety, kunwari yung isang tao, hindi siya mapalagay, no, hindi siya mapanatag mga kasembreros because wala siyang safety at saka security sa kanyang isipan, hindi yan makatulog, no? Parang balisa mga kasembreros, parating may iniisip, no? Parating mag-hallucinate, may ini-imagine na ganito ganyan. So yun yung parang isa sa pinaka mahirap din na experience ng tao kapag meron siyang mental issue or mental health issue mga kasembreros, or anxiety or depression, kasi battle of the mind. So kapag battle of the mind ay mahirap siyang kasi iba hindi nakakatulog nga, no? Sabi nga natin hindi nakakatulog, walang enough sleep mga kasembreros. So kapag wala tayong sapat na tulog ay of course manghihina yung ating immune system mga kasembreros, which definitely ayaw nating mangyari, no? At magkaroon ng mga kasembreros. So dapat ay meron tayong malakas na resistensya or immune system. Sabi nga dito, as a mother hen gathers her chicks under her wings to keep them safe from harm, God invites us to come to Him for refuge. So kagaya doon ng isang inahin, no? O ng hen mga kasembreros na manok na may mga chicks siya, na doon po yung taguan ng kanyang, kasi dito sa probinsya, pag yung mga manok na may sisiw, pag gabi, na yun, nagiging tulugan nila, o doon sila nagtatago sa ilalim ng pakpak ng kanilang nanay mga kasembreros. So parang ganun din ang gustong sabihin ni Haring David dito na anytime, anywhere, pwede tayong makasilong at well, definitely hindi naman literal na pupunta tayo sa pakpak ni Lord mga kasulat, doon tayo sisilong. So kumbaga pa yung protection niya kapag tayo ay nananalangin, kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, kapag tayo ay nagbabasa ng Kanyang salita, sinusunod natin yung Kanyang salita. So yun po yung ibig sabihin dito ni Haring David mga kasulat. Hindi man literal na sisilong tayo sa pakpak ni God, kasi nga wala siyang physical na wings mga kasembreros kagaya ng mga inahing mga ibon or manok mga kasembreros. When we meditate upon this verse, we can feel a sense of peace rushing over us. It is a reminder of the importance of faith. The psalmist asserts trust in God's protective love. This declaration is not merely a passing thought or fleeting emotion. It's a firm statement reflecting a long-standing belief. Trusting also means that we recognize our vulnerabilities and difficulties in life, yet we choose to believe that God's wings will cover us in times of trouble. So, yung mga problema, natural na talaga yung mga kasembreros. Yung mga challenges, yung mga pagsubok, natural na talaga yun. Kasi, hindi tayo tao kapag wala tayong mga pagsubok sa buhay mga kasembreros. Hindi tayo tao kapag wala tayong mga pagsubok sa buhay. Kasi, ang pagsubok na ito rin actually ang maglalapit palalo sa ating Panginoon mga kasembreros. So the more that we encounter trials, the more that we encounter problems, the more na dapat tayong lumalapit at nagtitiwala sa Diyos mga kasembreros. Huwag nating baliktarin yung ating actions or solutions na kapag may problema tayo, lumalik tayo sa Diyos. No, hindi po. Dapat kapag may problema tayo, mas lalo tayong lalapit sa Panginoon. Mas lalo tayong manalig sa Kanya at magtiwala mga kasembreros, because He alone can help us mga kasembreros. Of course, no, gagamit ang Diyos ng ating pamilya, ng ating kaibigan, ng mga tao sa paligid natin. But definitely, ang pinakakanlungan at pinakauna natin dapat na pinupuntahan, no, at saka nagpipray tayo talaga agad ay si Lord, of course. Trust in the covert or the shadow or the wings mga kasembreros brings forth imagery of God as a protector. So it refers to a place that shields us from danger. Knowing that we can hide under God's wings shows that His love provides safety from the world's storms. It's a strong assertion of relying on God amidst turmoil, indicating that we can turn to Him when difficulties arise. So yun siya mga kasembreros, no?
kapag yung problema daw ay dumating, no, pag sumibol. Kasi araw-araw may problema talaga tayo. Mapabahay man yan, mapatrabaho, mapaeskwelahan, mapagrocery, kabilang highway, mapakapitbahay, no, kahit saan may mga trials at mini problems tayong gumapan na nai-encounter mga kasembreros. But the way we approach, the way we solve the problem really matters mga kasembreros, kasi kapag tayo ay may problema, dapat na una nating hinihingan ng tulong talaga ang Diyos mga kasembreros. So we have to embrace as well this challenge na meron tayo, and then gawin natin na dumulog tayo sa Diyos. We are reminded that maintaining closeness with God is vital to our spiritual well-being. The psalmist's reflection encourages us to create a habit of seeking God daily. It's easy to get lost in the hustle and bustle of life, yet returning to God brings our focus back to what truly matters. We can cultivate an attitude where prayer, worship, and meditation become integral to our lives. This practice strengthens our relationship with God and allows us to receive His refuge and safety in all moments. So yun siya, no? So ito po ay indication lamang, no? Kapag tayo po ay may mga difficulties, may mga trials, indication lamang ito na tayo po ay tao mga kasamaras. Pero ang Diyos natin ang ating kadlungang pakpak, kumbaga pa ang kanyang salita, no, ang mga tao na binigyan niya sa atin, yung ating pamilya, asawa, anak, magulang, kapatid, and so on. So they also serve as instruments, no, or tools of God na tayo pa ay maprotektahan mga kasembreros. In embracing our vulnerabilities, we recognize our need for God's strength. This verse invites us to acknowledge our struggles without fearing judgment. God welcomes our fears and worries. We do not have to wear a mask. He sees us as we truly are and offers comfort. So hindi natin kailangang magkunwari, no, or magpanggap mga kasembreros sa harapan ng Panginoon. Kasi alam na alam ng Diyos, no, yung ating pagkatao, yung ating being, ang lahat-lahat sa atin mga kasembreros, ang ating iniisip, ang nasa puso natin, and so on. So alam na alam niya. So sabi niya, hindi mo kailangan magpanggap na, oh Lord, okay ako. Lord, masaya ako, kahit na yung nasa loob-loob ng puso mo ay namimighati ka at saka may problema. So mas gusto ng Diyos na maging authentic at genuine tayo sa ating mga nararamdaman. Kung malungkot ka, sabihin mo, no? Kung may kalagalit ka, sabihin mo, no? Pero dapat walang kagalit, no, mga kasembreros. Kung ikaw ay nagtatampo, or kung ikaw ay nahihirapan, kung ikaw ay down na down, so sabihin mo sa Panginoon. No, although alam na alam naman niya, no, it shows humility kasi mga kasembreros, or humbleness. Kapag ino-open up natin sa Kanya, we open our lips, no, we open our hearts mga kasembreros, and share and tell it to God, or tell everything to God mga kasembreros. When we rely on His abilities and not our own, we experience true freedom. Sharing our thoughts and feelings with Him cultivates a greater understanding of His love for us. It's a reminder that we belong to Him. So tayo po ay kagaya nga ng isa ko pa parang si Lord ang inahin, tayo po yung mga sisiw, mga kasembreros na pwedeng magtago, pwedeng kumanlong mga kasembreros sa kanyang mga protective wings or kanyang mga salita, and so on. Psalms, sa final thought natin, Psalm 61 verse 4 is a powerful reminder of God's unwavering love and protection. It teaches us that our dependency on Him is key to finding peace and comfort. As we reflect on this verse, may we find strength in knowing God is our refuge, ready to embrace us in our times of need. Let's take steps daily to abide in His presence, trusting in His wings to shelter us through every storm or struggle, mga kasembreros. So nasa atin naman ang desisyon. Every thing, mga kasembreros, ay nasa ating mga kamay, no, mga kasembreros. So nasa atin ang desisyon, yung freedom, no, binigyan tayo ng Diyos ng freedom or kalayaan, mga kasembreros. So it's up for us to use that free will, to use that freedom, mga kasembreros, kung tayo ba ay lalapit, tayo ba ay hihingi, tayo ba ay magtitiwala sa Diyos. Alright? So yun lang po sa ating Word of God, ha? Nakapagpagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, pananalig sa Kanya that He can provide us shelter of wings, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit, the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, pa. Alam po, I